Matagal ko na pong kilala si Pastor Kibuloy. Magkasama po kami, ma'am, noong panahon ng Pangulo po ay si Gloria Macapagal Arroyo. Kami pong dalawa ay magkasama sa peace, sa lahat po ng hakbang ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo na magkaroon ng kapayapaan sa buong Pilipinas. Ako po ay hindi pa senador noon. Ako po ay isang artista na kilala sa usapin ng pamimigay ng pera. Pero kahit isang beses, hindi po ako hiningan ng pera ni Pastor Kibuloy. Ika nga po sa English, not even once. At nung ako po ay tumakbo na bilang senador at humingi ng tulong kay Pastor, kahit 5, hindi po ako hiningan ng pera ni Pastor. Ang gusto ko lamang pong sabihin sa ating pagdinig, kung ang ating pong mga matatapang na mga witness ay nakakapagsalita patungkol kay Pastor Kibuloy, ako din po ay malayang magsasalita na hindi po ako kailanman kahit na sino sa Kingdom of Jesus Christ hiningan ng pera. Not even once. At ako po ay magtatanong lamang sa ating mga witness. Alam niyo po, ako po ay gumawa ng isang pelikula laban sa New People's Army. Ito po yung Memoirs of a Teenage Rebel. Marami po sa mga kasamahan ko na gumawa ng pelikulang yan. Kaparehas po ninyo. Nagsalamin, nagtago, hindi nagpakilala. Pati yung direktor namin natakot. Pero alam niyo po, nung tinanong nila ako kung ako ba'y magpapakilala, ang sinabi ko po'y opo. Hindi po dahil sa hindi ako natatakot. Kung hindi, inisip ko po yung mga teenage rebels na naglabas ng mga mukha nila at nagsalita sila laban sa organisasyon na pinasok nila at sila'y naabuso. Ang ibig ko pong sabihin, wala po akong pinapanigan dito. Dahil ang Senado ay kakampi ng bawat Pilipino. Ang gusto ko lamang pong sabihin, kung tayo po ay mag-aakusa at titindig, kaya natatakot po tayo o hindi, kailangan harapin po natin kung sino yung inaakusahan natin. Nang nakikita po yung mukha natin at kilala tayo. Dahil yun po ang matatandaan ng susunod na henerasyon kung paano tayo tumindig. Yun lamang po. Maraming salamat po, Ginang Tagapangulo. Shukran, Senator Robin. At bago yung aking maikling closing statement at pagsuspinde na hearing, nais kong i-reassure din ang ating mga victim survivors na witnesses, Elias Rene, Elias David, Elias Jackson, at pati tulad ng mga nauna na nandirito physically, sina Elias Amanda at Elias Jerome, na batid ng komite yung inyong tapang at lakas ng loob para sabihin ang inyong katotohanan sa komiteng ito. Batid din po namin mula sa unang pagdinig yung katakot-takot na pagbubunyag ng mukha, pangalan, pag-subject sa harassment online, pagbabanta. Yung isa sa mga una naming witness ay kinasing po ang kanyang karinderya ng mga taong nakamotorsiklo, kaya't kinailangan niyang lumipat sa ligtas na lugar. Batid din po ng komite
yung sinabi ng ating mga witnesses ngayong araw, yung sinabi ni na Elias David at Elias Jackson, na mga kilala nila dati, 3 kay Elias David at mas marami-rami pa kay Elias Jackson, na mula nung lumabas ay pinatay, patay na. At sa pare-parehong paraan, binaril 2 beses sa ulo. At sa kabila nung lahat ng mga harassment, banta at aktual na karahasan na iyon, ay nagsalita pa rin kayo. Elias Rene, Elias Jackson, Elias David. No? Bukod pa po sa ating mga testigo na nasa ibang bansa. So, nais ko pong i-appreciate po yon at pahalagahan. Kayo po ay ganap na nakatutulong sa investigasyon ng komiteng ito, katulad ng ibang mga witnesses.